Inihain na paghimagas at kape sa sala at umalis na ang maid na nagsilbi para matulog na. Kahit na ano talaga ang gawin ni Mira na ikalmang sarili, hayo ng mga paru-paro na nagliparan sa kanyang sikmura. Kung nasa restaurant tayo, tiyak na nagliligpit na ang crew. At hindi naman natin sila papansinin dahil sigurado nagbigay na ako ng tip na huwag tayong pansinin. Ang dulo ng mga daliri nito ay dumapo sa kanyang batok. Akala niya hanggang doon na lang yun. Siya ay nagkamali dahil tuluyan siyang inakbayan nito at hinapit palapit sa sarili nito. May sinabi ba ako ginawa para i-disapprove ka? Masuyong tanong nito. Hindi siya nakasagot subalit malinaw ang pag-iisip kahit pa halos hindi huminga dahil sa sobra nilang lapit sa isa't isa. Wala nga naman. Siya pa nga itong nagkaroon ng realization na hindi niya gusto na ito ay indifferent sa kanya. Habang ang mga kamag-anak nitong lalaki, patay na patay sa kanya, nasa distansya lamang si Ethan. Nasa background at nagmamasid. No, wala kang sinabi o ginawa para i-disapprove ako. Nakayuko niyang tugon. Ano ang nais kong palabasin? What do you want me to do to remedy that? Kalimutan mo na yung sinabi ko. It was silly of me to think that way of you. Hindi na niya may diretsong sasabihin dahil hinahalikan na ni Ethan ang gilid ng kanyang mukha. Pumihit na rin siya upang magkaharap ang kanilang mga mukha. At nagdampi ang kanilang mga bibig. Kilala na nila kung paano gumalaw ang kanilang mga labi kaya perpekto ang halik. Bumaba ang isang kamay ng binata sa kanyang leeg at patuloy na gumagap ng kanyang collarbone. Hanggang sa masalabid sa strap. Napadilat ang kanyang mga mata at bigla siyang napatigil sa paghaplos sa buhok nito. Naramdaman nito ang kanyang kawalan ng pagtugon kaya tumigil din ito. Something wrong? Kailangan ko na umuwi. May lakad ako sa madaling araw or else mag-aaway na naman kami ni Riva. Nakahakbang na sila ng ilan nang maalala niyang bumalik upang halikan itong muli sa labi. Thank you for the food. Good night. Hindi siya pinigilan ng binata na umalis. Nakangiti nga ito nang siya ay makalis. Aminado ito sa sarili na na-enjoy sa company niya. She's not so bad after all. Did she deliberately wear white linen to please me? Because I am a doctor? If yes, she's got the intended effect. Nakatulog ito na may kung ano-anong plano sa isipan. I'll pay her a visit one of these days. Hay, bakit ngayon ka pa dumating? Bulong ni Mira sa sarili nang makauwi sa kanilang bahay at sa banyo kaagad nagtuloy. Binuksan niyang cabinet sa gilid ng salamin para kumuha ng feminine napkin. Ay nako, may nangyari na sana sa amin ngayon. Sa kabila ng kanyang frustration, nandun ang kaligayahan sa kanyang puso. Naisip din niya na mabuti na nga nangyari na bigla siyang dinatnan. Nang nakahiga na siya, patuloy niyang ninamnam ang halik ni Ethan. Hindi yung katulad ng mga lalaking nakahalikan niya nang pa-experiment lamang. Kung bumigay agad ako, baka isipin niyang ang dali ko naman makuha. Kung sinaway ko naman siya kagad, sigurado hindi na niya ipagpipilitan ng sarili sa akin. Ay, ang hirap pala nito. Kung ganun siya ka-clueless tungkol sa pagkatao ni Ethan noong una, ay lalo naman siyang na-inlove sa misteryo nito. Isang gabi ay masayang-masaya sa kanilang tahanan dahil ibinalita ni Celine na engaged na sila ni Shad. I'm so happy for you, Celine, sabi ni Clarice na iniabot kay Julia ng singsing. Thank you, tita. Anang pastry chef na kapatid ni Mira. Palagay ang loob nito sa babae. Ang ganda talaga, Ate Celine. Pilit kong hanapan ng Flo, pero talagang pure eye siya. Bagay sa'yo, Jules. Naisip mo na ba kung sino ang guy na yon na nakabunggo ko sa mall? If not, you have to think hard. Saka natin siya balikan. Really, Riva? Tugon nito na sinundan ng tingin ng half-sister na patungo sa baby grand at naupo ron upang tumipati-pa. I think he's the type na mas malaki pa sa diamond na yan ang ibibigay sa'yo. Sabi pa ni Riva kay Julian. Napataas ang kilay niya nang marinig ang sinabi nito. Eh paano naman ako? Puti ka pa nga dyan, ilang generations ng angka ni Gali nang nagpupunta sa restaurant para silipin at tingnan ka. Zero pa rin ba ang love life mo, Mira? May pag-along tanong ni Clarice. What happened to that dinner date with Ethan? Paano mo nalaman na nag-dinner kami ni Ethan, Mommy?
I just have my way of knowing things. Bago pa man makasabat si Mira, bumaanat na si Riva na mahilig sa 70s music. Nagtipa sa piano at kinanta ang duet ni na Barbara at Donna Summer. It's raining, it's pouring. My love life is boring me to tears after all these years. Manggagalaiti na naman sana siya kung hindi nga lamang tumunog ang doorbell. That must be him! Excited na anunsyo ni Celine. Pakilabasin mo nga siya, Mira. He said he's just going to drop something. Will do, ate. Aniyang inusuan si Riva. Pasalamat ka, I'm busy to deal with you at the moment. Whatever. Tugon nitong ipinagpatuloy ang pagtipa sa piano. Masaya siyang lumabas upang puntahan sa tarangkahan kung saan nakatayo si Shad. Pinapasok muna niya ito sa bandang loob ng bakuran. How's she? Tanong ng binata. Nasa 7th heaven. Ikaw ang topic namin sa kasalukuyan at pinagpapasapasahan namin ang engagement ring nyo. I hope you don't mind. Oh. Inilahad niya ang kamay upang makita nito ang singsing at hinawakan naman nito ang kanyang daliri. Itinaas pa niya ang kanyang kamay upang pasinagin sa liwanag ng araw ang bato ng singsing. Nakakasilaw. I'm so happy for you, ate. Siya nga pala. Ano yun na ibibigay mo kay ate? Wait. Sabi nitong nagmuestra sa hintuturo. Pagkuha lumabas ito ng tarangkahan upang may kunin sa loob ng kotse. Habang naghihintay, patuloy na pinasinagan ni Mira ang singsing. Umiba pa nga siya ng anggulo, kung kaya napabaling siya sa kabilang bakuran at nagulat na makitang nandun si Ethan. Mababa lang kasi ang pader na namamagitan sa kani-kanilang mga bakuran, kaya kita nilang isa't isa. Nginitian at kinawayan pa niya ang binata na kumaway rin sa kanya bago to tumalima pabalik sa loob ng bahay. Na mga sandaling yun naman, bumalik na si Shad na may dalang isang napakalaking bouquet ng mapupulang rosas. Tell her I love her. See you, sis. Sabi nito na hinalikan siya sa noo. Yes, see you, Shad. Masaya niyang paalam. Nakangiti siyang naglakad ng kanilang driveway pabalik sa bahay. Sinulyapan niya kung nandun pa rin si Ethan, kaya lang wala na ito. Lingid sa kanyang kaalaman, nandun lang ang binata sa loob ng bahay nito at nakasilip sa pagitan ng slit ng Venetian blinds. Nagtataka si Mira nang makaraan ng 1 linggo, wala pa rin siyang naririnig na communication mula kay Ethan. Nang umagang kasalukuyan, magkasabay sa paglabas ng driveway ang kanilang sasakyan. Isang formal na tango lang ang ibinigay nito. Hindi niya masyadong binigyan ng kahulugan ang malamig na pagbating yon. Naisip niyang baka nagmamadali lang ang kapitbahay patungo sa klinika nito. Subalit ng pagdating din ng hapon ng araw ring yun, nagkataong nagkasabay uli sila papasok ng driveway at ganun ulit kalamig ang pagbati nito. Noon na siya nag-isip. Matapos sila kumain ng kanilang ina, lumipat siya sa bahay ni Mrs. Glorioso para sa kanilang paglalaro ng Scrabble. Parang wala ka sa mood maglaro, girl. What's wrong? Wala naman, tita. Hindi mo ako maloloko. Now, tell me, what's bothering you? Ipinagtapat niya sa nakatatandang babae ang tungkol sa malamig na pakikitungo ni Ethan. Kaya lang, nagkamali po yata ako, tita. I thought everything would be smooth after that. Yun pala, lalo lang nadagdagan ng distansya sa pagitan namin eh. Ano bang nagawa ko at bigla na lang siyang nalamig? Kwento mo, muntik na kayong mag-end up in bed. Kung hindi ka, dinatna ng yung period. Aba dapat, lovey-dovey na kayo sa ngayon at hindi ka nandito para ako samahan, which is sad for me. But I'd be happy if you're with him. Hindi mo dapat sinasayang ang oras mo sa isang middle-aged na katulad ko. Dahil tatanda ka rin na hindi mo namamalayan. Baka siya, nagselos nang magkita kayo ni Shad. Baka nga tita, pero anong gagawin ko? I think it's time for you... it's time you show your beloved Ethan what you're made of. Kung hanggang panunood na lamang ang gagawin niya sa'yo at hayaan kang i-snatch ng ibang lalaki under his very nose, dapat na talaga siyang tulungan. Hindi ba ako magmumukhang ship kung ako yung mauunang lumapit sa kanya? At kung hindi ka naman kikilos, ako ang pupunta sa kanya para sabihin ang tanga niya, para ikaw yung pakawalan pa. Alright, I try, tita. Thank you, ha. Pero hindi naman niya nagawa agad ang bagay na yon. Nag-ipon muna siya ng lakas ng loob. Ngunit sa tuwing isasagawa na ni Mira ang kanyang plano, bigla na lang magbabago ang kanyang isip. Mahirap talaga ang basta na lamang sugurin at tanungin si Ethan kung ano yung nagawa niya. At wala na siyang narinig mula rito, mula nang sila'y mag-dinner.
Sumagi rin sa kanyang isipan na baka makalusot ito, gaya ng paglusot nito sa nauna niyang tanong kung bakit palagi itong may look of disapproval sa kanya. He will manage to whistle out. Tignan lamang niya ako lusot na siya, forgiven na siya. Subalit espesyal ang kasalukuyang umaga nang magkasabay silang lumabas sa tarangkahan ng kani-kanila mga bakuran. Hinihintay niyang daanan siya ng kaibigang si Fortune dahil magpapasama siya rito para maghanap ng espesyal na tableya sa Chinatown na nais ni Julian para sa gagawin itong chocolate fondant. Nagkataon lamang nang lumabas sa tarangkahan si Ethan, may tangan itong hold-all bag at isang malaking maletang digulong. Nang makita nitong nandun siya, bumati naman ito. Hi. Hello. Going somewhere? Yeah, sa Amerika. You'll be away long? About a month. I was going to pay you a visit last week pero may bisita ka. Napakunot ang kanyang noo. Who could it be? He gave you flowers. Sa puntong yun, dumating na ang kotse ni Fortune. Hoy, bruha! Tawag nito mula sa kinauupuan. Huwag ka nang makipaglandian sa fafa mo. May appointment pa ako mamaya kaya bilisan mo na. Pinalipat-lipat niyang tingin sa kotse ng kaibigan at sa taxi na dumating upang ihatid ang binata sa paliparan. Kailangan na niyang mag-decide sa mga sandaling yon bago pa man ito makalis. You mean, Shad? Simula niya sa paliwanag na kailangan maiksi lamang dahil kapos siya sa panahon. My future brother... Brother? In-law. He's my future brother-in-law who came around to deliver flowers for Ate Celine. Mira, ano ba? Halos tilina ni Fortune. Bon voyage. Paalam niyang binuksan na ang pinto ng kotse ng kaibigan at mabilis na sumakay. Dahil hindi pa tapos sa pagkakarga ng kanyang maleta ang taxi driver, sinundan ni Ethan ng tingin ang papalayong kotse. Future brother-in-law. Bulong nito sa sarili na napangiti. Dala ang kanyang iPhone na iniwan ni Mira, sina Julian at Veer, sa hotel room at habang hinahanap ang music file, inisip niya kung saan siya pupunta. Ayoko magpakasagabal sa progression ng kanilang pag-iibigan. Nagtungo siya sa club ng hotel at umorder ng strawberry na may konting alcohol. Pumesto siya sa may balkonahe. On business ang ipinunta nila ni Julian sa nabanggit na bansa at si Veer nagpresentang samahan sila. Masaya siya para sa mga kapatid. Ikakasal na si Celine. Si Riva sa kabila ng pagiging mahirap kasama, nakatagpo rin ng katapat. Si Galen. At ngayon si Julian at si Veer na kanyang nakikita sa mga mata na in love na sa isa't isa. Umiral na naman ang kanyang pagiging matchmaker. Naisip niya kung ano-ano ang kanyang nagawa para mapaglapit-lapit ang kanyang mga kapatid sa mga lalaking minamahal ng mga ito. Asa lang sana siya na mayroong gagawa ng ganun para sa kanya, kaya lang wala. Kailangan niyang magsumikap na mag-isa para makahanap ng kanyang kapareha, ang kanyang soulmate. Kapitbahay na nga siya, hindi pa rin ako makaporma. Mapait niyang isipin. Hindi lang talaga sila ang ukol sa isa't isa. May isang bagay o isang tao na marahil ay hadlang. Wrong time lang siguro, kung kailan kasi papunta siyang Amerika eh. Nakakainis ang kantang pinapakinggan niya sa kanyang cellphone. Isn't it ironic? Dugtong niya sa sarili na napailing, saka napakagat labi. Kinawayan ni Ethan si Dr. Lorraine na siyang naging bisita nila para sa dinner sa bahay ng ina sa Amerika. Isang buwan na siyang nagbabakasyon doon. See you at the airport, Ethan! Pahabol ng babaeng doktor. Hinintay niyang makalis ng driveway ang kotse ng babae bago siya pumasok sa loob ng bahay. Nasa sala ang kanyang ina, si Mrs. Imperial, na tinutulungan ng caregiver nitong lumapit ng upo mula sa wheelchair patungo sa paborito nitong sofa. I'm okay now, Lita, sabi nito sa caregiver na matapos takpa ng woolen plaid ang binti ng babaeng may sakit, nagtungo na sa quarters nito. You have to rest now, Mama. No, not yet. I want to hold your son before I die, Ethan. Hindi ka pa mamamatay, Mama. You will hold a lot of grandchildren after your rape old age. I already feel old right now, Iho. I don't even feel ripe either. I feel battered. Talagang ganun na pakiramdam ng under chemotherapy, Mama. You still look good, Mama. Despite your thyroid cancer, you will win over it. I know so. You're so good to me. Kaya ni Liz. But she is so stubborn
and will not give me my wish of having grandchildren. You cannot force Liz or me, Mama, just because of your condition. I know, it's unfair to pressure you, and it will also be unfair for the other party. Baka mangyari, hindi mo bigyan ng masyadong pag-iisip ang magiging desisyon na mag-asawa. Lihim na napangiti si Ethan. I've already thought, no deliberated on it. Aniya sa sarili, ang mukha ni Mira ang nakikita sa kanyang balintataw. Kung pwede nga lamang bang kayo na lang ni Lorraine eh. But she's too dedicated on her work, and not the marrying kind. Wala ka bang may pipresinta man lang pag-uwi ko sa Pilipinas? Kahit na sino, Ethan. I know, that girl from our old neighborhood. Ang pangalan na anak ni na Ramon at Clarice. Magkalapit lang ang edad niyong dalawa. She's already engaged, Mama. Ay, ganun ba? What about her sisters? Come on, Ethan. Ask one of them out when you return home. I particularly like the youngest. Sabi ni Liz, walang lalaki sa angkan natin ang hindi nagkagusto sa petite daughter ni Clarice. Ask her out. If she's still available, ha? Napabuntong hininga na lamang siya sa sinabi nito. Alam mo, hindi mo pa lubos-lubusin ang pagkakataon eh. Sabi ni Mira na halos kurutin na si Jillian dahil ayaw nitong sumabay na maglakad kay Veer. Hindi naman kami mag-on, Mira. Bulong nito. Nasa airport lounge sila at naghihintay sa boarding ng eroplano pabalik ng Maynila. Si Mira naman, natagpo ang napaka-amayable nitong si Veer at talagang botong-boto siya sa binata para sa kanyang kapatid. Kaya lang kahit na ano ang gawin niyang tulak para magtabi o magsabay ang mga ito ay wa-epek. Ay nako, kung ayaw mo, ako na muna makikling sa kanya. At ang maranasan ko naman ang feeling ng strong arms. Umabrisyete siya kay Ver na natawa sa kanyang gesture at game naman ito sa kanyang kalokohan. See? He's so charming. Ang sarap kagatin. Patutyada pa niya kay Jillian. Masaya ang biyahe pabalik na Maynila. At maging hanggang sa makarating sila sa Naiya, ay napanatili nila ang bolahan na si Mira ang kunwari ay girlfriend ni Veer. Nang makababa sila ng eroplano at nasa arrival area na sila upang kunin ang mga bagahe sa revolving conveyor belt, ay halos humalakhak si Jillian sa pagkakenkoy ng dalawang nagpapanggap na mag-sweetheart. Iniangkla ni Veer ang braso nito sa baywang ni Mira at ang dalaga naman humilig na malapit dito na nakapatong ang ulo sa dibdib nito. Si Jillian nagtungo sa di kalayuan upang sila'y kunan ng litrato. Kaya naman kung titingnan sila, para talaga silang may relasyon at mukhang in love sa isa't isa. Ilang shots ang kinuha nito kaya nag-post pa sina Mira at Veer. Hanggang sa matanaw nilang paparating na ang mga bagahe sa kanilang harapan. Nung natigilan si Mira dahil sa kabila ng revolving conveyor belt, ay ang mga mata ni Ethan ang nakita niyang kritikal na nakatitig sa kanya. Hindi man lamang niya nagawang batiin ito. Nakita niyang dinampot na nito ang maleta at sa kanya napagtantong may kasama itong magandang babae. Natandaan niya ang mukhang yun ng babaeng doktor na nakita sa medical mission. Wala siyang nagawa kundi ang panoorin ng mga itong lumabas ng arrival section ng airport. Tahimik niyang dinampot ang kanyang bagahe at mula nun, hindi na siya kumibo. Pagod ka na, Mira? Tanong ni Ver na nakasakay na sila sa kotse. Yeah, simple niyang tugon. Isang round lang ng Scrabble ang tinapos nila Mrs. Glorioso bago nagtanong ang nakatatandang babae. Tapos na ang mahal na araw ah. Biyernes Santo pa rin ang mukha mo, Mira. Usisa nitong tinitigan siya ng may pag-aalala. You also look pale. Overwork lang po siguro, tita. Pati naglilihi na ang dalawa kong kapatid at medyo nahihirapan si Ate Celine kaya tinutulungan ko na rin siya sa kanyang trabaho. Ganun ba? Saka na lang uliho tayo maglaro ha? Poor girl. Kung may tutulong ako, sabihin mo lang ha. Namimiss mo siguro ang mami niyo. She went to America after the wedding, hindi ba? Kailan siya uuwi? Hanggang middle of September po siya sa Amerika. Sige pa, good night. Narinig niyang nasa kusina mga kapatid at nangangamoy ang masarap na cake mula roon. Mira! Tawag ni Celine na naramdamang may pumapanhik sa hagdanan. Ikaw ba yan? Yes, ate. May titingnan lang ako dito sa taas at pupunta ako dyan. Dumiretso siya sa banyo at binuksan ang cabinet upang kumuha ng feminine napkin. 3 pakete nang naubos ko. Malungkot niyang sabi sa sarili. Dinatnan niya mga ito
na ang pinag-uusapan ay ang pagbubuntis. Dapat itaon na rin natin kung anong period ng taon itataon ng panganganak, sabi ni Celine. For example, mas in demand ang pastries natin at iba pang baked goods kapag holiday season, kagaya nitong nakarang Pasko. Then mid-year, ang mga weddings naman na hindi pwedeng si Riva ang naka-maternity leave. Nakikita niya ang kaligayahan sa mga mukha nito. They are all looking radiant. Isip ni Mira. Hindi niya alam kung bakit, pero ayaw niyang sabihin sa mga ito ang kanyang dalahin. Sa unang pagkakataon, nais niyang tumindig sa sarili niyang mga paa. Nakabuti rin na wala ang kanilang ina dahil tiyak na paiirali na naman niya ang kanyang pagiging bunso. Si Julian ay nakatakda na ring ikasal. Simple lang ang napagkasunduan ng mga ito. Ayaw na mga itong mahati ang pansin ng mga magiging bisita. Kawawang Mira, alo ni Celine sa kanya. Parang wala kang kay Bunga yun ah. Don't be afraid to voice your opinion out ha. Future to ng business that we're talking here. I'll say something kapag lumabas na ulit ang sungay ni Riva. I'm in a good mood. Gowan will be here any minute now. Kababanggit pa lamang nito ng pangalan ng asawa, hayun na at may bumusina na. I have to go. I'd love to say, kaso namimiss ako ni Jethro sa almusal eh. I really love that boy. Kiss Jethro and Galen for us ha? Bili ni Jillian. I will. Maputla ka, my dear sister. Eat well, hindi ko mawawala si Mami kung ano-ano na kinakain mo. Huwag ka rin masyadong magpuyat sa pakikipaglarot ng Scrabble. Tumango lamang siya. I'll walk you out. Also would like to get some fresh air. Kung may fresh air pa dito sa Makati, natatawang sabi ni Celine. Nagtungo si Mira sa pader na naghihiwalay sa bakura nila at ng mga imperial. Hanggang dibdib lang niya ang taas nun na may kalahating dipang rehas na tulis sa ibabaw. Napatitig siya sa mga rehas na matulis na para bang nagsasabi ang mga yon na kung tatangkain niyang tumawid sa kabilang bakuran, matutusok siya. Sa loob lang ng maikling panahon mula na magbago ang takbo ng buhay nilang pamilya, siya na lamang ang walang masyadong significant na nagbago. Ang awitin na soulmate ni Natasha na mula noong pakinggan niya nang sila ay nasa Hong Kong, palagi na niyang pinakikinggan dahil yun na ang kanyang personal anthem. Kapag wala siyang magawa, yun na rin ang kanyang pinakikinggan dahil yun talaga ang kanyang nadarama. Tumulo ang kanyang mga luha kapag napatutok siya sa kanyang muka, sa kalaglag ang mga balikat na ipinagpatuloy niyang pag-iyak. Anong gagawin ko? Tahimik niyang sabi sa sarili. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal doon at hindi pa rin niya nais na pumasok sa bahay. Pinahid niya ng likod ng kamay ang kanyang pisngi. Are you crying, Mira? Tanong ng malalim na tinig. Si Ethan. Hindi niya ito nilingon. May kambal na hikbi ang tumakas mula sa kanyang lalamunan. Kaya hindi na niya kayang ipagkaila na talaga siyang umiiyak. I'm scared, Ethan. Sumikdo muli ang kanyang dibdib. Muli niyang kinutop ang kanyang mukha. Walang magawa ang binata kundi ang panoorin siya at pakinggan ang kanyang mga hikbi. Kaya minabuti nitong akyatin ng pader. Ilang sandali pa hayon na ito at nakaluhod sa kanyang harapan at pilit angatin ang kanyang mukha mula sa pagkakatakip ng kanyang mga kamay. Ano bang kinatatakutan mo? I can't tell you. Hindi ang kanyang pagdudugo ang ibig niyang sabihin kundi ang kanyang damdamin para sa binata. Marami rin na maaaring maging dahilan ng masyadong pagdudugo ng isang babae. Naisip niyang ang isa sa pinaka-obvious na dahilan ay ang pagbubuntis. Subalit inalis niya ang isiping yun dahil manggagamot si Ethan at hindi ito kaagad mag-iisip ng kung ano-ano tungkol sa kanyang kalagayan hanggat hindi siya natitingnan ng isang manggagamot. I'm a doctor. You can tell me everything. You're very cold. Now, will you tell me what is it that scares you? Halos 10 araw na ako may mens. Hindi ko naman masabi kay Mami dahil baka mag-alala siya. Saka nasa Amerika pa. Bakit hindi mo sabihin sa mga kapatid mo? Tanong pa ni Ethan na nais sanang idagdag na, sa akin? Ayokong sirain yung happy atmosphere sa kanilang buhay. They're so happy and I don't want to infect them with my misery.
You must stop carrying this way on your own. Here is what you and I are going to do. Nagkasundo sila ni Ethan na magkikita ng maaga kinabukasan. Naroon na si Mira sa labas ng kanilang tarangkahan bago pa lamang sumapit ang 7:00 ng umaga. Mukha siyang walang kabuhay-buhay. Ang suot niyang itim na damit, lalong na-pronounce ang kaputlaan ng kanyang mukha. Inalalayan siya ng binata na sumakay ng SUV nito. Are you alright? Nag-aalala nitong tanong. Tumango lamang siya. Tahimik silang nagbiyahe patungo sa Mandaluyong. Nandun kasi ang klinika ni Ethan. Yun ay isang gusali na malapit lang din sa dating kinatatayuan ng Medical City. Hindi pa talaga bukas ng oras na yon ang mga klinika, subalit dahil isiningit lamang siya ni Ethan, kinakailangan niyang makipagkita sa isang doktor na kakilala nito. Come in! Natigilan si Mira na nanigas sa kanyang kinatatayuan. Para bang ayaw niya pumasok sa klinik ng babaeng ito na siyang nagdulot sa kanya ng malaking kasawian. Sige na Mira, I will leave you in capable hands of my friend here. Her name is Dr. Lorraine. I think nakita mo na siya dahil noong nagkaroon ng medical mission sa malapit sa hills, nandun din siya. A friend? Inulit niya sa kanyang isipan ang salitang yun. Yun ba ay pabalat bunga lamang ng mga ito? Sino ang hindi mag-iisip kung anong relasyon ng dalawang consenting adults na pareho pang profesyon? Nasabay nagbiyahe pa uwi ng Pilipinas mula sa Amerika. Anong nangyari sa Amerika? Ano ang relasyon ng dalawa? Kinakain ng selos at inggit ang kanyang isipan. I'll be back, sabi ni Ethan. Now, let me see. Simula ni Dr. Chang. Ethan called me late last night and told me about your case. He wanted you to have an appointment immediately, kaya hito tayo ngayon. I'm Dr. Chang. What can I do for you, Mira? Ito yung 10 araw ko na mayroong mens. I see. How old are you, Mira? I am 24. Tinanong siya ng doktor kung kailan ang huli niyang regla at kung gaano katagal ang normal niyang period. Sinagot niya ang mga tanong na normal ang lahat maliban sa kasalukuyang pagdudugo. Pwede mo bang i-describe ang fluid na lumalabas? Masyado bang maraming buo-buo? Hindi po. Noong mga naunang 3 araw lang, may mga buo. Nito mga huli, dugo lang ang lumalabas. Do you use contraceptives, Mira? No. Sinagot din niya ang mga tanong kung nakaranas ba ng trauma ang kaniyang alam niyo na. O kung nagkaroon ba siya ng kamakailan lamang na infection. Wala rin siyang kahit na anong growth, kahit na kapirasong bukol sa bahagi ng kanyang pagkababae. Are you pregnant or could you be pregnant? No, wala naman akong oras para dyan. Ang dumi mo, normal? Okay naman. Okay, para makasiguro tayo kung ano ang dahilan ng abnormal bleeding na yan, kailangan mo ng ultrasound test para magkaroon tayo ng picture ng uterus at iba mo pang mga reproductive organs. Hindi ka pa ba nagkaroon ng intercourse? Hindi pa. Okay, naitanong ko yun dahil kakailanganin ko ang iyong consent kung papayag kang gawin ko yung examination sa'yo. Ano po yun? Very well. Magpa-ultrasound ka na lang siguro muna. Desisyon nito nang makitang takot sa kanyang mata. Yung ultrasound dyan lang sa kabilang pasilyo nitong floor na to. Ethan will take you there. From there, we will see the result. But I'm telling you na, sa kabila ng accuracy ng modern ultrasound techniques, meron ding mga features ng reproductive organs nating mga babae na hindi madedetect. And because you never had any contact, I suggest that transrectal ultrasound will be performed on you. Pinakinggan mabuti ni Mira ang paliwanag nito tungkol sa mahalagang examination na yan. Magpapa-ultrasound na muna ako, Doc. Ayoko pong magpa-exam ng ganun eh. Well, it is your right? As a patient and I understand. Paano po kung hindi malalaman sa ultrasound kung anong dahilan ng abnormal bleeding? At paano kung patuloy pa rin po akong duguin? It is up to you. But for now, ang may tutulong ko sa iyo, re-resetahan kita ng gamot na magre-regulate ng iyong monthly period at magpapabalik sa dati ng iyong cycle. I will also prescribe supplements for you bilang panangga sa bleeding mo. Sige po. Nang araw na yun mismo, natanggap niya ang resulta ng ultrasound.
Makaranang isang linggo, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dr. Chang. How are you? Hindi natural na tumawag ako sa isang pasyente ha, kung wala namang masyadong problema. The bleeding is gone, doktora. But how do you feel? Ethan is really worried about you and is bugging me to find out. Wala siyang magawa dahil hindi kanya pasyente. I can only say if you're in good health to him. Other than that, wala na akong masasabi. Do I need to have that hand examination, doc? Your ultrasound test showed no irregularity, but the ultrasound doesn't indicate how the inside of your reproductive organs feel to the touch. Gaya na lamang ng mga bahagi na mayroong sensitivity or pain kapag nahawakan. Hindi rin kaya i-detect ng ultrasound ang degree of firmness, thickness, at softness. Tanging yung traditional lang kasi ang pwede eh. Gusto ko po kasi makasiguro, Doc. Pag-iisipan ko po. Okay, kantakin mo lang ako kapag ready ka na ha. Mahirap para sa kanya ang magdesisyon kung ang usaping tungkol sa kanyang kalusugan ang kinakaharap. Kapag noon lang niya sinabi sa kanyang mga kapatid, ay baka mapagalitan siya. Ang nais niya, hindi na lamang malaman ng mga ito. Sasabihin na lamang niya kapag okay na siya. Nandoon ang mga tanong na umuukil-kil sa kanyang isipan. Mahirap ang ganitong available ang lahat ng mga information sa internet. The more I know about the problem, the more scared I get. Kung meron lang sana ako makakausap eh. Napangiti siya nang maalala ang sinabi ni Riva. Nang matalamsikan lang siya ng mantika, ay magpapa-ospital na siya. Kahit paano nagmamalaki ang kanyang sarili dahil kaya niya palang sarilinin ang problema. Madilim ang kanyang silid tulugan subalit siya ay nakadilat at nakatingin sa kadiliman. Dapat ay maaga pa nakatulog si Ethan dahil 10:00 pa lamang nahiga na siya. At nagsimulang basahin ang isang nobela na matagal nang pilit tapusing basahin. Hindi siya makapag-concentrate dahil si Mira ang iniisip, lalo pat alam niyang may problema ito sa kalusugan. Hindi rin niya maitanong kay Dr. Chang kung ano ang mga data na sinabi ng dalaga dahil labag yun sa ethics. It seems a long time ago when we kiss. Napangiti siya sa isiping mula nang matikman ang halik ni Mira, hindi na niya ninais na makapiling pa ang kahit na sinong babae. Nais sana niyang ipurso ang pagligaw, subalit hindi niya maintindihan kung bakit sa tuwing magde-decide siyang puntahan si Mira, makikita niya itong may kasamang iba at napakasweet ng eksena. Ang kanyang nakita sa airport ay patunay lamang na matagal nang sabi ni Carlos, pwede kanyang halikan pero nasa iba ang kanyang isipan. Hindi pa naman malabo ang aking mga mata. Ano ako po when I see one? I should know dahil marami din ako naging nobya nitong nakaraan. Bulong niya sa sarili. Ilang beses na napadako ang paningin niya sa telepono, subalit isang babae lamang ang nais niyang makapiling. If only she'd give me a sign. Sabi niya sa sariling ibinaba sa ibabaw ng bakanting una ng nobela. Napabalikwas si Ethan nang marinig ang mahina ngunit matinis na kiriring. Sa kabilang panig ng kama, nandun ang telephone. Hello? Ethan? Nanlaki ang mga mata nito nang mabosesa ng tumawag. Mira? Pwede ba kitang makita? Nasaan ka? Nandito ako sa pinto mo. Hindi pa man natapos ang sinabi ni Mira, kagad nitong kinuha ang kamisetang nakapatong sa ibabaw ng silya. Nakatsinelas itong nanaog, at nang buksan ang pinto, nandun nga ang naghihintay na babae. Is there any problem? You can tell me anything, I will listen. Buntong hininga ang naging sagot nito, tila nais niyang magbago ng isip. Is it possible if you... If what? Tugon nitong malapit na sa kanyang tainga mga labi. Is it alright if you make love to me? Hayun na, kahit sa pagatol ay nasabi na niya ang nais sabihin. Napangiti si Ethan na muling sinapo ang kanyang mukha. Bakit mo na itanong yun? Hindi ba kahit hindi na ako dinudugo, pwedeng meron akong sakit, kung ganong dinugo ako ng matagal? Gusto ko magpa-examination, para masigurong wala akong sakit. Pero natatakot ako eh. Ayoko may pumasok sa... Alam mo, but if you make love to me, I wouldn't be afraid of the doctor's hand. Lalong lumawak ang ngiti ni Ethan
na hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. You silly girl. So will you make love to me? Inaninag nito ang kanyang mga mata. Sa pusikit na ilaw mula sa poste sa kalsada na naglalago sa salamin ng bintana, ay nakita nito ang nakikiusap niya mga mata. Nagtatalo ang kalooban ng lalaki. May ibang dahilan kung nanaisin nito ang makipagnig sa kanya. But what would she feel if I rejected her now? If not me, who would she turn to in order to allay her fears? Tutal naman ay mahal nito si Mira. Madali itong nakapagdesisyon. Magkahawak sila ng kamay na pumalhik ng hagdanan. Bukas na bukas sa mga mata ni Mira. Yun lang palang paraan upang maranasan ng matagal ng palaisipan sa kanya. Pagpasok sa silid ng binata, tumindig silang magkaharap, isang hakbang mula sa gilid ng kama. Ano ang gagawin ko? Shh! Just follow my lead. Hinagkan siya nito sa labi. Kasabay ng halik na yon, sinimulan nitong tanggalin ang kanyang blusa. Mas maalab na halik sa pagkakataong yun. Nagtungo sa kanyang likod ang mga kamay ni Ethan upang alisin ang botones. Come here. Anitong hinatak siya nang marahan palapit. Sit on me. Ginawa nga niya ang sinabi nito. Masakit ang kanyang nararamdaman subalit hindi siya makareklamo. It's Ethan. I'm doing it with him. Sabi ng kanyang isipan. How does that feel? Tanong nitong puno ng damdamin. Better. Move slowly. Bulong nito na nakakunot ang noo dahil sa konsentrasyon. Pinilit ang sariling makarating sa rurok ng kaligayahan. It's her first time. Sabi nito sa sarili. Nag-flex ang mga muscles nito sa braso na halos buhatin siya. Matapos ang kanilang pagsasanib, binulungan siya ni Ethan na matulog na siya namang ginawa niya. Inihilig niya ang sarili sa gilid ng katawan nito habang hinahalikan nito ang kanyang buhok. Hindi alam ni Mira kung gaano na siya katagal na idlip nang maramdamang may humahalik sa kanya. We will do it again, honey. This time, it will be much better. Sa pagkakataong ito, tinatandaan na nila ang bawat detalye. Hanggang sa marating nila ang rurok ng kaligayahan. I love you. It is not because we made love, but because I have loved you long before now. Umatak ang kanyang mga luha sa narinig. Akala niya ang karanasan ng nakaraang gabi lamang ang kanyang mapapala. Hindi niya inasahang marinig ang mga katagang yun. Hinapit nito ang kanyang katawan ng mahigpit at hinalikan ang ibabaw ng kanyang ulo. No, let's sleep then. We will talk tomorrow. How did it go, honey? Tanong ni Ethan. I miss you already. Sabi nitong hinalikan siya pansumandali sa labi. And you. Bulong niyang napabaling sa clinic assistant nito at medyo nahiya na sila na magtukaan na may audience. Don't mind her. Si Doc talaga. Bilisan niyo na po ang yung pag-necking dahil darating na in 5 minutes ang susunod yung pasyente. Nagtawanan silang dalawa. Normal daw. Sinabi ni Doc Lorraine, too much stress kaya ako dinugo eh. Stress? Alam mo na, tinanong niya ako kung ano mga nangyari sa akin itong nakaraan. I answered things like, wala si Mami at wala akong kakampi sa bahay. And Riva can be very toxic sa work. Then, nang lumipat ang tirahan si Ate Celine, lalo ako nawala ng kakampi. Then, inggit ako dahil zero ang love life ko. Samantalang mga kapatid ko, blooming ang mundo. I was so lonely and tired kapag ako nag-iisa sa biyahe, lalo na kapag malayo ang pupuntahan ko. Then, paalis pa si Tita Celia. Si Mrs. Glorioso papuntang Amerika para doon na tumira. Ang kaisa-isa kong diversion ni Scrabble, mawawala din. Then, I also made your life miserable dahil umiwas ako sa'yo. Forgive me, Mira. Mr. Chang congratulated me. Ani ang halos kuminang ang mukha sa kaligayahan. Pangatlo siya sa sinabihan kong tayong dalawa na. Immediately called Mama to tell the news after you left my house. She was so ecstatic that I phoned Lizette, who was so excited to see you again. Oh, what's the matter? Kasi wala pa ako nasasabihang it's official between the two of us.
Nagkatitigan sila ng matagal at nabalik lang sa kasalukuyan nang tumikim ng malakas si Carmen. Mawalang galang na po. Time is up. Maglilibot muna ako sa mall. Sa may deli shop dahil may pinapabili rin sina Julian at Riva. I'll see you tonight sa restaurant niyo. Yes, see you. Nagtaka si Mira kung bakit ang mesang yun sa kalagitnaan ng restaurant ay hindi okupado. Kahit kailan hindi yun nabakante. Yun ang mesang kita ng lahat. Napansin din niyang special ang pagkakaayos ng mesang ito dahil sa malaking flower arrangement na nasa gitna at ang kandilang ginamitan pa ng mga silver candelabra nila. Table for two, Mukhang may VIP customers. Isip niya na nagpatuloy lang sa paggawa ng ilan sa mga trabahador ni Celine sa likod ng counter. Kung hindi nga lamang ba may trabaho siya, nagsuot sana siya ng mas magandang bestida. Subalit ang pink na palda at puting blusang may malilit na bulaklak ay ayon sa kanyang sitwasyon. Hindi naman kami magdadate ni Ethan. Magkikita lang kami dito sa restaurant. Lumipas ang mga oras. Dahil sa suspense na makitang minamahal, naisip niya maging abala sa trabaho. Kahit ang pagsisilbi sa mga diners na hindi na niya gawain ay ginawa rin niya upang maalis kahit konti ang pakiramdam ng mga paru-paro sa kanyang puson. Nang dumating ang halos kalagitnaan ng dinner service, puno ang restaurant. Tumigil sa kanilang trabaho si Riva at Julian at nagtungo sa counter sa tabi ni Celine. Pinagmasdan ng mga ito ang punsong kapatid na noon ay masayang iniestima ang isang grupo ng mga parokyano. Napatingin ang mga ito sa restaurant entrance na noon ay pumasok ang pamilyar na mukha ni Ethan. Halos formal ang bihis nito na nakaputing polo, itim na pantalon at blazer. Halos mapatingin dito ang lahat ng mga tao roon dahil sa commanding presence nito. Si Mira lamang sa mga sandaling yun ang walang malay na dumating ng lalaki. Sinangyasan ni Celine ang isang waiter upang salubungin ang binata at i-declare ito sa special na mesang yon sa kalagitnaan. Tinanguan ni Ethan ang tatlong babae sa counter bilang pagbati at ngumiti naman ang mga ito. Si Mira na noon ay nakatalikod mula sa kinaroroonan ng kasintahan ay napatingin sa counter at nagtaka kung bakit nandun ang kanyang mga kapatid. What? Bukal ng kanyang mga labi na walang tunog. Itinuro ni Celine ang direksyon ng gitnang mesa at saka lamang siya napatingin. Napaawang ang kanyang bibig nang makita si Ethan na nakaupo ron. Natuliro siya nang kunin ng isang waiter ang kanyang maliit na notepad at isa namang waitress ang lumapit upang pahirin ng wet ones napkin ang kanyang muka. Makintab daw po yung ilong niyo, sabi ni Ma'am Celine. Bulong nito. Ninenervyos siyang naglakad patungo sa mesang kinaroroonan ng nobyo. Naaasiwa siya dahil lahat ng mga taong naroroon sa restaurant ay sa dakong yun nakatingin. It's so gorgeous, aniya sa sarili, na napatingin sa kanyang suot nang makarating sa harapan ni Ethan. Nanon ay tumindig at ginawaran siya ng halik na malapit sa gilid ng kanyang mga labi. You look amazingly beautiful, darling. Bulong nito. Would you like a drink? Tanong ni Mira para lamang may masabi dahil nag-uumapaw ang puso niya sa kaligayahan. Don't think about anything. Think about us. Us? Yes, okay. Behave. Act maturely. Napatingin pa siya sa kanyang mga kapatid at napangiti siya nang makitang naka-thumbs up ang mga ito. Nang ibali niya muli ang paningin kay Ethan, determinado na siyang ito na muna ang pagtuunan ng pansin. Is there something you want to tell me, Ethan? Ikaw ba nag-preserve nitong mesa? Oo, I told Celine I was going to propose to you. She was gracious enough to cancel someone else's reservation. I think ipinaliwanag niya kung bakit at pinangakuan ng libreng dinner bukas. That was lie. That was weak. Style ko yun. Ako lang ang mahilig itamper ang reservations dito. A taste of your own medicine, ha? These flowers, though, are not mine. Pero may ibang bagay ako ibibigay sa'yo. Napalunok si Mira. Really? Yes, really. But first, nais ko muna humingi ng tawad sa'yo dahil sa mali kong akala sa mahabang panahon. I was blind with jealousy. Dahil wala akong lakas ng loob na lapitan ka at ipagtapat ang nararamdaman ko.
Hindi ako kagaya ng mga pinsan ko na malakas ang loob. Hindi ko nagustuhan ang kanilang mga usapan. They talk about you as if you're a piece of meat because of the reference to your name. You know, also believe what I saw. Masyado ko malapit sa mga lalaki na nito ko lamang nalaman na friendly relation lamang pala para sa iyo. Also ask forgiveness in behalf of my relatives. In the future, sasapakin ko ang mukha ng kahit na sinong magsabi na masama tungkol sa iyo. Will you forgive me, darling? Mira? Yes, Ethan. I forgive you. Pansamandali nitong binitawan ng kanyang kamay upang may kunin sa loob ng bulsa ng mamahalin nitong blazer. Pinaupo siya nito ng patagilid sa upuan saka ito lumuhod sa kanyang harapan. Napakagatlabi lamang ang kanyang mga kapatid sa nasasaksihan at nagyakap-yakap ang mga ito. Ang buong restaurant, pigil ang hininga na nanonood sa kanila. Ang mga waiters at waitresses, napatigil sa trabaho. Tumigil ang kanilang immediate na mundo upang sila'y panoorin. Gagap ni Ethan ang isa niyang kamay. Habang ang isa nitong kamay, hawak ang isang diamond solitaire na singsing. Mira Reyes, will you marry me? Sa mga sandaling yun, tila pelikulang pinapanood ng kaniyang mga mata ang lahat ng mga nangyari sa kanila ni Ethan. Nakakrus sa mga daliri ni Riva, Celine at Jillian at hindi rin humihinga mga ito. Bago ako sumagot, matanong kita. How do you like your eggs in the morning? Napangiti si Ethan. 5-minute egg. Napatawa siya na bigla ring tinutup ang kanyang bibig. I'm sorry. I'm telling you now, I'm rubbish in the kitchen. I don't care. So, will you marry me? Have I said I love you? Yes, when you slept with me. Tumitig si Mira sa mga mata nito kapag daka at pumikit. Mommy, come home and teach me how to cook a 5-minute egg. Maya-maya ay dumilat siya at masuyong pinagmasdan ang mukha ng boyfriend. Yes, I'll marry you. Pinanood niya ang pagsusuot nito ng singsing sa kanyang daliri. Tumayo si Ethan upang siya rin ay patindigin, saka siya niyakap bago siniil ng halik. Ladies and gentlemen, champagne is on the house. Biglang anunsyo ni Celine. Nagpalakpakan ng mga customers. Ang pagmamahal ay hindi palaging tungkol sa kilig at halik. Mas mahalagang respeto sa sarili at sa isa't isa. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, darating ang taong magmamahal sa iyo ng totoo. Hindi dahil sa gusto ka lang nila, kundi dahil nakikita nila ang tunay mong halaga. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito. Sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love stories na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.